Okay, well, thank you very much. Kumusta tayo po, mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, sa Kota Kinabalu. Very specific. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Today is, ano na ngayon, Thursday na kayo, no? Thursday na ngayon. And it's October 6, if I'm not mistaken. Yeah, October 6 na tayo. And ganito pa rin ang buhay ng mga Pilipinos dyan po sa Pilipinas. Nahirapan din, marami din namatay sa Typhoon Tino, no? The other day, last November 4. Ngayon is November 6 na tayo. And let's continue to pray. I'm calling all our kababayan dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah. I'm calling all of them, if possible, if you don't mind, please continue to pray for the safety and safety of all the Filipinos in the Philippines, especially those who are affected dyan po sa Typhoon Tino, no? Typhoon Tino, and I was made to understand Typhoon Tino either already left or will be leaving the Philippine area of responsibility today or tonight, no? Tonight. Mayroon din mga balita narinig natin. I heard that Typhoon Tino already left the Philippines. But there is a bad news that I would like to pass to all of you. No? Mga kababayan ko dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, to all the overseas Filipino workers. No? Be it in Malaysia, be it in other parts sa mundo natin. No? Sa iba-ibang nasyon. And of course, para sa those who still or yet to hear this news, now dyan po sa Pilipinas, mga kababayan natin, our countrymen, now there is a bad news because kailangan we have to prepare again for another wave of typhoon this weekend. Expected this weekend. And the name of the new typhoon is a super typhoon. According to Pag-asa dyan po sa Weather Bureau sa Philippines, this will be a super typhoon again po, no? A super typhoon, and the name of the expected super typhoon to downfall in the Philippines, particularly dyan po sa Luzon area, no? Particularly sa Luzon area, and expected that they're looking at siguro sa Central Luzon din po, no? Baka landfall ang typhoon. The name of the typhoon is Typhoon Uwan. U-W-A-N. Uwan. So, kailangan prepare natin po, no? Kawawa naman ang mga those who are affected, particularly affected by Typhoon Tino, no? Especially dyan po sa Visayas. We really pity them po, no? It's a very sad news that we received last November 4. And grabe po. No? Grabe. For your information po, no? Before I will forget, the number of fatalities or death po recorded sa Typhoon Tino has already reached more than 111 people. Namatay po. 111 and still counting now because rescue operation is still ongoing and assessment of the damages still ongoing po. And yun po, medyo malungkot tayo po when we hear this. The number has increased, although yesterday, as of yesterday, we were made to understand that Typhoon Tino nandyan po sa Palawan, and mayroon din mga distraction sa Palawan area, no? Sa Palawan area po. And sana lang po hindi na magdagdag ang number of fatalities. And the worst thing is that ito na po, we are expecting another typhoon po. Now, why we are expecting another typhoon? It is because in the Philippines po, this is the month of typhoon season ng typhoon ngayon. And si Typhoon Tino is the number 20 typhoon that visited the Philippines this year. It's a super typhoon, and the number 21
will be Typhoon Uwan, expected to arrive sa Philippines on Friday or bukas po, or if not, sa Saturday. So, I will be giving you some news and some video clips. Stay tuned lang dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, because later on, I suppose not everyone dito mga kababayan ko sa Sabah, I suppose not everyone managed to see ang mga footages or mga video clips po showing ang damages po of Typhoon Tino in various media outlets, legit media outlets natin sa Pilipinas. So I will try my very best later on during this program to show to you. We will pick up maybe sa GMA News report yesterday, sa SMNI, sa Philstar, or kung saan man po mga legit na national media dyan po sa Pilipinas, para at least you will have an idea kung paano talaga po ang damage ng dinala ito si Typhoon Tino dyan po sa Pilipinas. To my countrymen dito po sa Sabah, sa Kota Kinabalu, sige lang po, don't worry, because kita natin, narinig natin, and it was officially reported that our government, spearheaded by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., together with Vice President Sara Inday Duterte, are doubling their jobs, supported by the other government agencies po. And of course, ang local government units natin dyan po sa Pilipinas, particularly those LGOs affected sa Typhoon Tino po, they are doing their level best to extend whatever helping hands they can extend sa mga flood victims dyan po sa Cebu and nearby areas like Leyte. I was also made to understand na even Iloilo was affected, Bohol was affected, Samar was affected, sa Leyte affected din po. And may mga reports din po na nabaha din ang mga other areas dyan po sa Luzon mismo, sa Pampanga, sa Maynila, mayroon din po. And pagdating naman tayo dito sa mga bomb areas, mayroon din na kita natin mga reports saying that areas in these bomb areas also submerged because of the domino effect or effect of Typhoon Tino. Even in Zamboanga City, mga kababayan ko from Zamboanga City and who are here in Sabah or in Kota Kinabalu, legally working and residing in Sabah po, nakita ko po na nabaha din ang Zamboanga City. That includes also sa Holo Sulu, wherein it was also reported that dalawang barko, Alison yata yun po, one of the ferry is owned by Allison Shipping Line, and mayroon isang barko banggaan sila po dyan po sa dagat or sa malapit sa port ng Holo Sulu. Although there was no fatalities, but may mga damage po dyan po sa dalawang barko. And yes, as mentioned earlier, na mayroon na crash ng helicopter po, as the helicopter was bringing in relief assistance para sa mga biktima dyan sa Cebu. And the Armed Forces of the Philippines is now investigating the case, and dinala na po ang mga cadaver ng mga, I think 6 of them, mga crews ng helicopter po, and na-recover na po, and the AFP is investigating the incident. So yun po, yun po ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. Malungkot talaga po, malungkot talaga. But anyway, before I will give you itong mga news natin na tungkol sa Super Typhoon na Uwan, let me share with you first muna po ang Pag-asa o Weather Bureau report coming from the Philippines po. Ang latest Weather Bureau report nila po tungkol ang weather condition dyan po sa
Pilipinas. Once again, lahat mga kababayan ko dito po sa Sabah, I would like to say salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Ang overseas Filipino workers, kung nasaan man kayo po, ingat, and good morning, good afternoon, and good evening. Same thing goes to our countrymen dyan po sa Pilipinas, and of course, our Malaysian hosts, mga Malaysianos, mga Malaysians po. I would like to say, how do you do? Better morning to all of you, and let's include in our prayers po ang mga victims ng Typhoon Tino. In the meantime, let me share with you po, no? Share with you itong report muna tayo tungkol sa latest weather condition dyan po sa Pilipinas. Nandito po, let's watch and listen to this. And listen carefully po, no? Listen carefully po, kasi grabe na naman itong super typhoon, Typhoon Uwan, expected to arrive, touch or downfall sa Luzon. Baka sa Central Luzon pa ito po, no? And expected to be either tomorrow, because today is Thursday na po, no? And tomorrow is Friday. So either Friday or Saturday. In the meantime, let's watch and listen to this weather report dyan po sa Pilipinas. Typhoon Tino, papalabasan ng ating Philippine Area of Responsibility matapos ang matinding pinsala iniwan sa Palawan, habang isa pang super typhoon na tatawagin nating Bagyong Uwan o may international name na Fong Wong ang bagong banta sa Northern Luzon naman ngayong darating na weekend. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Huwebes, November 6, 2025. Narito ang ating update sa lagay ng ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, patuloy pa rin binabayo ng malalakas na hangin ang kanlurang bahagi ng bansa dahil sa Typhoon Tino, partikular na dito sa lugar ng Palawan. Sa ngayon, nasa 225 kilometers northeast na ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay nito pa rin ang hangin na umaabot sa 150 kilometers malapit sa gitna at may pagbukso na hanggang 185 kilometers per hour. At kumikilos ito pakanluran sa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagaman papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR si Typhoon Tino ngayong araw, nananatili pa rin delikado ang kondisyon sa Kalayaan Island na kasalukuyang nasa ilalim ng Signal Number 2, habang Signal Number 1 naman sa natitirang bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian Island. Mga kababayan, lumakas pa ito habang nasa West Philippine Sea at posibleng marating ang peak intensity bago tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong araw. Kaya nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa Kalayaan Island na mayroong gale force wind na umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour ang hangin or impact na mayroong minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Habang signal number 1 naman sa rest of Palawan including Calamian Island with potential threat na strong wind na 39 to 61 kilometers per hour na may impact na minimal to minor threat to life. Sa mga kababayan nating nasa Palawan at Calayan Islands, bagamat papalayo na ang Bagyong Tino, huwag pa rin maging kampante. Ang lakas ng hangin dala ng bagyo kasama ang outer rain bands o oscillation ng amihan ay maaring magdulot pa rin ng biglaang pagbukso ng hangin at alon, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa kanluran. Kaya meron pa rin tayong gale force wind na posible sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 2 at strong winds naman sa mga lugar na nakapaloob sa ilalim ng Signal Number 1. Kahit nasa labas na ng wind signal, maaari pa rin makakaranas ng malalakas na hangin sa mga lugar gaya ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Zambales, Batangas, Occidental, Oriental Mindoro,
Marinduque, Romblon at Antique. Mga kababayan, ang gale warning sa Kalayaan Island ay aabot hanggang 5 metro ang taas na alon na mapanganib sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Ang rough seas naman na mula 3 hanggang 3.5 meters sa Western Palawan, Calamian Island at bahagi ng Luzon coastline. Habang moderate seas naman na aabot sa 2.5 meters sa ibang bahagi ng bansa. Paalala sa mga mangingisda at marino, huwag mo lang pumalaot, manatili at sa ligtas na pantalan hanggang sa humupa ang alon. Mga kababayan, habang papalayo na ang bagyong Tino or Typhoon Tino, hindi ibig sabihin ay tapos na ang mga panganib. Ang outer rain bands nito ay maaari pa rin magdulot ng localized thunderstorm at wind gusts, lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. Ang kilos ng bagyong Tino ay nagpapakita rin ng consistent west to northwest track, kaya't patungo na ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o ng ating bansa. Ngunit habang nasa West Philippine Sea, patuloy pa rin itong lumalakas. Ito ang tinatawag nating intensification before exit. Isang karaniwang pattern ng mga bagyo kapag tumatama sa mainit na bahagi ng dagat. Kaya kahit palabas na ang bagyong Tino, posible pa rin magdulot pa rin ito ng malalakas na hangin sa paligid ng Palawan. Kaya kung matatandaan ninyo, halos kaparehas ito ng direksyon na tinatahak ng Typhoon Odette noong taong 2021. Mula sa Visayas patungong Palawan bago lumabas ng bansa. At ganoon, tumaas din ang alon at binayo ng hangin ang Kalayaan Island. Ang mga ganitong senaryo ay paalala, ang West Philippine Sea ay exit corridor ng mga malalakas na bagyo. At kadalasan dito sila muling lumalakas bago naman lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya sa Palawan, particular sa Northern Palawan, naramdaman pa rin ang epekto ng bagyo at nasira ang ilang kalsada, tulay at kabahayan dahil sa malalakas na hangin at storm surge. Patuloy pa rin tinataya ng mga otoridad ang lawak ng pinsala, lalo na sa mga baybaying barangay ng Coron at El Nido, Palawan. Kaya sa ating mga kababayang Paluwenyo, mag-ingat, magdasal at manatiling nakasubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng inyong local government unit o LGU. Kasama namin kayo. Patuloy po namin ipinagdarasal ang inyong kalagayan at ang inyong sitwasyon sa mga oras na ito. Manatili sa mga lugar na kung saan kayo'y ligtas sapagkat hindi pa natatapos ang mga bagyo na parating sa buwan ng Nobyembre. Kaya naman habang papalabas na ang bagyong Tino, hindi pa tapos ang laban ng panahon. Sa silangang bahagi ng Pacific Ocean, nabuo ang Tropical Depression 32W o tinatawag nating Pre-O1PH na tatawaging Fong-Huang na sa international name. Ayon sa forecast ng Pag-asa, JMA, Japan Meteorological Agency at Google DeepMind, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa pagitan ng Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga. Ito'y mula November 7 to November 8. Mga kababayan, itong tinutukoy natin na ito ay isang malakas na bagyo. Ito'y isang panibagong bagyo na naman at ikalawang bagyong papasok ngayong buwan ng Nobyembre. Kapag pumasok ito, bibigyan ito ng local name na pangalan Uwan. At base sa initial forecast, may posibilidad itong maging isang super typhoon na Category 5 bago tumama sa kalupaan ng Aurora o kaya naman Isabela sa darating na Lunes, November 10. May posibilidad din ng rapid intensification. Ibig sabihin, maaari itong lumakas ng biglaan sa loob lamang ng 24 oras. Opo mga kababayan, ganyan po kalakas ang parating na bagyo. Mabilis, malakas at malawak na kung makikita ninyo sa ating satellite, kayang sakupin ang buong bansang Pilipinas. Ayon sa DOST Pag-asa, ang tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy na kumikilos sa direksyon ng west-northwest habang pinananatili nito ang lakas. Huling lokasyon ng sentro nito ay nasa layong 1,770 km silangan ng northeastern Mindanao. Ibig sabihin, nasa open sea pa itong ngunit unti-unting lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas na hangin na may maximum sustained wind na 55 km per hour malapit sa sentro sa ngayon at may pagbugso na umaabot sa 70 km per hour. Ang central pressure nito ay umaabot sa 1,000 HPA at ang lawak ng hanging malakas na umaabot sa 550 km
mula sa sentro. Mas malaki po ito kaysa Bagyong Tino na ang Bagyong Tino ay umaabot lamang ng 350 kilometers mula sa sentro. Ang galaw ng bagyo ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa forecast, papasok nga ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng umaga. At bibigyan na nga natin ito na pangalang Bagyong Uwan, ang magiging opisyal na pangalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre at ika-22 bagyo naman sa taong 2025. Pagdating naman ng Sabado, inaasahan na lalakas ito bilang isang typhoon at posibleng maging isang super typhoon bago tumama sa kalupaan. Kaya posibleng ang landfall nito, mga kabayan, tandaan, sa Lunes, November 10, sa pagitan ng Northern at Central Luzon, kung saan posibleng maranasan ng pinakamalakas na hangin at ulang dala ng bagyo. Narito ang particular na forecast movement. Papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng umaga, November 7 to November 8. Papasok ng ating PAR at bibigyan ito ng local name na Bagyong Uwan. At posibleng umabot sa Category 5 Super Typhoon level sa karagatan sa Sabado. At posibleng humina naman sa Category 3 bago naman maglandfall sa lugar ng Aurora Province sa pagitan ng Linggo ng gabi, November 9 o kaya naman Lunes ng madaling araw, November 10. Sa ating mga kababayan na nasa Aurora Province, maghanda na po kayo. At lalo't higit sa kabuuan ng Northern Luzon at Central Luzon, tiyak na ito ang direktang tatamaan ng bagong bagyo o Bagyong Uwan sa darating na susunod na linggo. At pagkatapos naman tumama sa Aurora Province, inaasahang tatawid ito sa mga kabundukan ng Cordillera at tuluyang hihina habang papunta naman ito sa lugar ng Ilocos Sur. Mga kababayan ko, pagbabasihan natin ang kasalukuyang modelo, kapansin-pansing mapilis ang intensification ng Bagyong Uwan. Ang sitwasyon ay kahalintulad ng mga bagyong Yolanda noong 2013 at bagyong Egay noong 2023, kung saan biglang lumakas habang papalapit sa bansa. Kaya mga kababayan sa Hilagang Luzon, lalo na sa Cagayan, Isabela, Aurora at Batanes, mahalaga maghanda na ngayon pa lang. Ang mga coastal town ay dapat mag-monitor ng storm surge bulletin simula sa Sabado, hanggang ang mga kabundukan naman ay dapat bantayan sa mga posibleng pagguho ng lupa. Alam niyo mga kababayan, ang huling bagyo na naging super typhoon na tumama sa Northern Luzon ay si Super Typhoon Egay noong 2023 na nagdulot ng malawakang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Kadalasan sa ganitong petsa ng Nobyembre ay aktibo pa rin ang mga huling bagyo ng taon at ito ang panahon kung kailan nagkakaroon ng late season typhoons na kadalasang malalakas na bagyo. Kaya hindi dapat maging kampante kahit papalapit na ang Pasko. Kaya ngayon pa lang, pinapayuhan na natin ang ating mga kababayan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Cordillera region na maghanda at patuloy na mag-monitor sa mga updates. Patuloy po tayong magdasal mga kababayan. Huwag nating baliwalain ang updates na ito. Nakita na po natin sa ilang mga balita, ang Cebu at ilang mga lugar sa Visayas ay sobrang naapektuhan dahil sa Bagyong Tino. Iwasan po natin na baliwalain ang mga update nito. Seryosohin at maging handa para sa ating sarili at kaligtasan ng ating pamilya at ng komunidad. Kung maalala ninyo, halos eksaktong petsa noong 2021 ang Bagyong Ulysses ay tumama rin sa Central Luzon at nagdulot ng malawakang pagbaha. At nitong mga nagdaang taon, ang buwan ng Nobyembre ay talagang kilala bilang panahon ng mga matitinding bagyo gaya ng Yolanda noong taong 2013 at Bagyong Rolly noong taong 2020. Kaya hindi biro ang isa pang pagpasok ng isang potential super typhoon sa parehong rehiyon. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga safety reminders, mga kababayan, huwag tayong matakot. Maging handa tayo. Narito ang ilang paalala mula sa ating DOST Pag-asa at NDRRMC. Una, ihanda ang inyong emergency kit, flashlight, baterya, gamot, tubig at pagkain na tatagal sa 3 araw. Pangalawa, siguraduhin na ang bubong at dingding ng bahay ay matibay at nakasara ang mga bintana. Pangatlo, i-charge ang inyong cellphone at power bank at makinig sa radyo at official update ng inyong local government unit o kaya naman ng Pag-asa. At ganun din dito sa ating channel.
Iwasang magtapon ng basura sa kanal upang hindi magbara at magdulot ng pagbaha. Lumikas agad kung inutusan ng inyong local government unit o LGU o kaya naman kung ikaw ay nakatira sa mga mabababang lugar na madaling mahain o kaya naman malapit kayo sa baybayin. Mag-i-alerto, disiplinado at mahinahon. Ito ang tunay na depensa sa panahon ng sakuna, lalo tigit sa panahon ng bagyo. Kaya narito ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Mga kababayan, paalala ito na kahit tila nagwawala ang kalikasan, hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Sa gitna ng unos, may katiyakan tayong kasama siya. Patuloy tayong manalangin, magdasal sa lahat ng panahon, sa bawat pagkakataon, lalo tigit ngayong panahon ng mga unos ng bagyo. Patuloy tayong humingi ng kalakasan at pag-asa at lalo tigit proteksyon mula sa ating Panginoon. Magtiwala sa kanyang kapangyarihan. At para sa kabuang ulat natin sa araw na ito, ang bagyong Tino o Typhoon Tino papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nagdudulot pa rin ito ng malawakang pinsala sa Palawan at sa ibang bahagi ng bansa. Ang Tropical Depression 32W o tinatawag nating pre-O1 o bagyong O1 na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes o kaya Sabado ay posibleng magiging isang super typhoon na tinatarget ang Northern Luzon sa darating na Lunes. Mga apektado, Northern at Central Luzon, Visayas, maghanda, mag-monitor at manatiling kalmado. Ang panahon ay pabago-bago pero ang tamang impormasyon at pananampalataya ay maghahatid ng pag-asa at kaligtasan. Mga kababayan, mga kaibigan, salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel, Pilipinas Weather Ngayon, para lagi ka. Okay, yun po, narinig natin ang weather report, no? Ang weather report natin dyan po sa Pilipinas, and ingat lang tayo po. Do not be afraid, no? Do not be afraid na darating na ang typhoon. Do not be afraid po dahil it's part of it, no? Natural disaster ito po, nobody can control it, no? Except ang creator natin, no? Ang creator natin. Let us prepare instead of being afraid. Prepare, it means kailangan po ang mga emergency kits natin, no? Mayroon tayo sa bahay natin mga emergency kits. We should have our own emergency kits. And make sure that you listen to the advices of the authorities concerned, kagaya ang Weather Bureau of the Philippines, ang Pag-asa. And of course, make sure that your house, no? The roof of your house are strong. And nakita natin kanina na kung may mga abiso, there is a news or warnings that super typhoon is coming, make sure that you secure ang mga bahay natin po. Some, you have seen sa video clips natin po, sa report po, you have seen na there are some people who will tie ang roof nila po properly po, no? Tightly, no? So when the wind comes po, it won't be easily blown out, no? So yun po ang mga kailangan. And in the event, no? Local authorities ninyo, or dyan po sa Pilipinas, there is a announcement for immediate evacuation. Do not refuse po. Don't be too stubborn, no? Don't be stubborn not to listen to the advices of the local authorities, because these are the authorities who knows what is best for us. So listen to the advices po coming from our authorities concerned. And make sure po, para sa akin din, make sure na we monitor properly ang activities ng mga anak natin po, ang the children, check their movements and activities po, especially when rain comes, no? Make sure that you know where or their whereabouts, and also make sure that give extra protection to our senior citizens as well as those who are sick and people with disabilities, no? Kailangan yun po. They need our help when it comes to emergencies.
when it comes to emergencies po. So yun po ang kailangan na ano tayo. Once again, narinig natin that Super Typhoon Uwan is expected to arrive in the Philippine area of responsibility by tomorrow or maybe Saturday. And it might landfall po sa Northern Luzon or Central Luzon po, no? By Monday or Tuesday. So we still have time. We still have time to prepare. We still have time to prepare. And I'm sure na ang gobyerno natin po, no? Ang gobyerno natin are doing all the necessary preparations po, no? To face in the event there will be a worse situation. A worse situation. May warning na tayo po. And now it all depends on the preparations of our government po, no? Hindi lang sa gobyerno natin, preparation din natin po. Tayo mga Filipinos, most likely to be affected by, sabihin natin, itong Typhoon Uwan. Typhoon Uwan po. So, alright, before giving you, sabihin natin, ano ito ha? Before giving you, ano ba ito? Mayroon pa tayo dito, super typhoon threat sa central at the norte. Tamang ang bagyo. Okay, before giving you itong sabihin natin news, mga iba-iba pang news po, no, na mayroon tayo, I just want to give you more details, regarding this Typhoon Tino and itong Typhoon sandali po. Okay, okay. Malakas na bagyong uwan, unti-unti dumating na po sa Pilipinas. Anyway, sige lang po, let's give you first some details, ang detalles regarding itong sabihin natin, sandali parang disturbo ang ano natin. Hold on. Sandali lang po. Okay, medyo ano tayo. Okay, sige. What I'm going to do now is kasi medyo na-disturbo ang ano natin, ang video natin po. But anyway, sige. What I'm going to do now is I will give you some detalles po, no? Ang detalles tungkol sa Typhoon Tino. Typhoon Tino po, no? Typhoon Tino natin dito po o dyan po sa Pilipinas. Okay. Ito po, no? The latest updates na mayroon tayo po, no? Tungkol sa Typhoon Tino. I would like to share with you itong news article po coming from Philippine Star. The entire province of Cebu has been placed under a state of calamity after Typhoon Tino battered the island and destroyed infrastructure, homes, and the sources of livelihood Tuesday. Under Executive Order 68, Series of 2025, Governor Pamela Baricuatro yesterday declared that the province under a state of calamity to accelerate relief, rescue, and rehabilitation efforts. The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, or NDRRMO, reported extensive damage across Cebu's component cities and municipalities, with casualties, displaced families, and interruptions in electricity, water supply, and communications. According to EO, Typhoon Tino caused severe damage to infrastructure, government facilities, private establishment, and residential areas, resulting in loss of lives, injuries, and
displacement communities. As of 7:30 yesterday, Wednesday ito po, Typhoon Natino has claimed 111 lives across Cebu. 111 na po namatay. As of yesterday ito, ang counting yesterday po. The highest number of fatalities was reported in Liloan. Ang pinakamataas po sa Liloan with 35 fatalities or 35 deaths. Followed by Compostela with 25 deaths. Cebu City and Mandaue with 12 each, and Danao with 9. Talisay recorded 7 deaths, Balamban 6, Asturias 2, while Consolacion, Bantayan, and Tabogan had 1 each. Due to this, the EO underscored the need for immediate government action to protect lives and restore order. All provincial offices, cities, and municipalities are now authorized to use their quick response funds or QRFs and other available resources to support emergency operations, provided these comply with existing auditing rules. Kasi may standby yun po, mga local government units natin po, no? Pagdating mga emergency, once mag-declare ng area state of calamity po, so mga local government dyan po, they can use itong emergency funds po, no? Emergency funds without, getting green light from their higher ups po, no? Kasi importante ito to save lives. So, ganito ang sitwasyon dyan po sa Cebu City ngayon. Na-declare na po na Cebu is under state of calamity. State of calamity. So, ito po ang latest updates na mayroon tayo tungkol sa Typhoon Natino. I will try to give you, tingnan natin po tingnan natin. I'll try to give you itong sabihin natin, mga footages po. I hope I can get it. Mga footages po dyan sa Pilipinas, no? Dyan po sa Pilipinas regarding mga reports. Ito, mayroon tayo dito sa saan ba ito? We try to see ang mga latest reports nila dyan po sa Pilipinas. So at least, no? Maano tayo po. We will be able to get some information. So, ano ito? Latest Bagyo update. Okay, tingnan natin ito po. Latest Bagyo update. Saan? Gamang panahon. Hold on, tingnan natin. Of responsibility at sa magiging lagay ng ating panahon. Nakalabas na ang Bagyong Tino at ngayon ay nasa layo na itong sa 255 kilometers. Hilaga ng pag-asa. Nakalabas na po si Tino. Taglay pa rin ng bagyo, ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa May Kalayaan Island sa Palawan at sa mga susunod na oras ay hindi na ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya ngayong araw makakaranas pa rin ng mga pag-ulan at pagbukso ng hangin ang Kalayaan Islands, dulot pa rin ng Bagyong Tino, kaya hindi naalis ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kung may mga malalakas na pag-ulan. Samantala dahil naman sa trough o extension pa rin ng Bagyong Tino, asahan din ang maulat na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, sa may Aurora, Quezon Province, ang nalalabing bahagi ng Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Sa Batanes, northeast monsoon naman ang magdadala ng maulat na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan. Sa mainland Cagayan, asahan din ang maulat na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, dulot ito ng shearline. At sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ay asahan naman ang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ngunit sa hapon at gabi, posible ang malalakas na pagbuhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, patuloy nating minomonitor ang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility. Lumakas na ito bilang tropical storm category at pinangalanan na ito, may international name na ito na Fungwong.
Hulitong lamatan sa layong 1,700 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Sa labas pa rin ito ng ating PAR, taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at kung mapapansin natin, medyo malawak na ang sirkulasyon ng bagyo ito at meron na itong diametro na maabot sa 550 kilometers. Base sa latest forecast track ng Pag-asa ay naasahang bukas lalakas na bilang severe tropical storm ang bagyong ito at posibleng maabot na rin ito ang typhoon category. Magkakaroon ito ng rapid intensification bago ito pumasok sa ating area of responsibility sa araw ng Sabado at sa araw ng Linggo posibleng isa na itong super typhoon category. Mataas pa rin ang tsansa na maglalandfall ang bagyong ito sa kanyang peak intensity sa bahagi ng Northern Luzon o sa may Central Luzon, particular sa may Isabela o Aurora area. Ibig sabihin nito malalakas at babagsik na hangin ang mararanasan ng mga lugar na ito kung saan unang posible mag-landfall ang bagyong ito. Posibleng humina ang bagyong ito habang tinatawid naman ang kalupaan ng Northern o Central Luzon sa araw ng... Okay, yun po. Narinig natin po si Juan is coming to the Philippines po. Expected to enter the Philippine area of responsibility by tomorrow or Saturday po. Alright, tingnan natin po ang other news from ANC. Ano ba tayo mayroon dito po? Over 1,000 forced to evacuate. Tingnan natin po. Anong itong... this is report yesterday, ha? Yesterday ito po. Evacuees reaching over 100,000 as floods affected several areas. Our very own Annie Perez now joins us on the line with the latest from there. Annie. Yes, that's right, Carmina. The local government unit of the province of Cebu is continuing their evaluation and assessment with the effects of Typhoon Tino. The last number that we got is that the displaced individuals have reached more than 100,000, and they are continuing as rescue operations are also continuing at this time. When the rain stopped and the winds also slowed down, Cebu Governor Pamela Barancuatro immediately ordered a clearing operation of all the debris and then to immediately go to the places where a lot of people are calling for help. Most of them are inside subdivisions and are in low-lying areas where individuals did not execute the preemptive evacuation. The provinces surrounding in these areas, Danao City, Liloan, Consolacion, Mandaue City, Cebu City, and Talisay, and this comprise Central Cebu, which as of last night and early dawn was raised to tropical wind cyclone signal number 4. The province also said that a lot of residents were at the second floor or on their roofs when the flooding happened. In Cebu City, we also saw some cars being on top of one another after the flood subsided. So the local government unit also is doing their assessment and their operations to clear and rescue individuals who may be still inside. We have not confirmed yet if there are any casualties, but in Cebu City, we are trying to verify. There's an initial report of 6 deaths in the city, but it is not yet confirmed. We are trying to get hold of the confirmation by any of the officials, but it was an initial number said by the Committee on Disaster Chairperson, Councilor Dave Tumula. And as we speak, Carmina, there are still places here in Cebu that are inundated. Residents could not go out of the areas because of the flood, and they're hoping that in the next few hours it would subside. Food is in place, has been pre-positioned with the local government unit. Some houses has prepared for at least 3 days. Power is still out here in Cebu. Telecommunication signal is also intermittent, and water supply also is affected. So that's the latest here. From Cebu, Annie Perez, ABS-CBN News. Annie, as you were reporting, we were showing the destruction caused by the typhoon. I mean, talk about... Yan po, narinig natin po, no? Ang report from ANC. Tingnan natin kung mayroon pa tayo ibang report po, no? Ang mga latest reports nila dyan po sa Pilipinas. Let's watch and see itong report po. Ano ba itong report nila? Alright. Mula sa Cebu City, saksilan si Emil Sumangit. Emil?
Buong araw isinagawa ang clearing operation, pero pagkagat ng dilim, pasado alas 5 kanina kapon, itinigil na ito at magre-resume bukas alas 6 na umaga. This is reported last night. Maraming puwersa pa mula sa pamahalaan na makikipagtulungan para mapabilis ang clearing operation. Narito ang aking report. Kasunod ng pagbahang nagtulak sa mga taga-Cebu paakyat sa kanilang mga bubong, ganito ang tumambad sa Talisay City, wasak-wasak na mga bahay. Ang ilang residente naghahanap kung may maisasalba pang gamit. Sa Mandaue City, umalik na sa bubong ng ilang bahay ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong sa payloader para makaligtas. Pwede equipment, ibig sabihin, yung payloader, nakakit yung yun. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra sa daan ang mga sasakyang lumubog sa baha kasama ang ilang container. So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ko pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo humang na yung mga sasakyan. Narito po sa tabing kalsada. Narito po ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Ayuda po. So ito po ay ayuda. Galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan nyo yun? Solar. Tubig. Mistulang ininasiwas ang mga sasakyan na iwang nakaparada. Basag-basag ang windshield at iba pang bintana. Ang ilang establishmento, pinasok ng tubig at putik. Tulong-tulong na sa paglilinis sa mga residente. Gumagamit na rin ang equipment para ipunin ang lupa mula sa kalsada. Sa Cebu City, bakas ang iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa subdivision na ito sa Barangay Bacaya. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis ng pagtaas ng tubig na umabot sa 10 hanggang 12 talampakan. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Hindi na ako makapasok dahil nakapal na ko yung tutod. Pero kung nakita yung sinumay ko kayo ng video, naroon yung mga sasakyan na nagkapatong-patong dahil sa pagkakat ng tubig. Narito na ko yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station na nakikipagtulungan mo para sa kahit pa paano unti-unting na maibigay mo pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado, gaya ng pamilya ni Alvin, sa bubong na nagpasaklol. Early that night, medyo okay lang talaga. Yung tatlong, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig, sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat lang kami sa taas. Nasa evacuation center ngayon ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Ilan sa mga kababayan ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling kung maaari generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Sa iba pang lugar, abala na sa paglilinis ng putik sa loob ng bahay ang ilang residente. Sira na ang appliances ni Marlon Enriquez. Vincenzo, kapag ang putik doon sa loob, sa tubig. Kaya ang tubig, umabot hanggang bubong. Wala kaming wala salba. Walang damit, wala. Kung sinong tumulong sa amin, magpasalamat na kami. Sa barangay Kotkot sa bayan ng Liloan, balot na ginagpis sa mga namatayan ng kaanak. Umabot sa 35 ang naiulat na nasawi sa bayan base sa post ni Mayor Alju Frasco. Ang isang ina na wala ng 5 taong gulang na anak. Sa loob, sa doktor,
Kaya pa na ako ang papa. Simula na wala ako anak. Pagbalik niya sa babaw, pagkagkat sa akin, nabili na ako, anak, wala na lang. Hindi bababa sa 77 ang kumpirmadong nasawi sa buong probinsya ayon kay Governor Pamela Balicuato. Humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operations dahil naniniwala siya na may mas marami pa ang natangay ng baha. We also talked to Secretary Tidoro, so the ILG, so that's why napadalasan sila o mga responders from Coast Guard, AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholder para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna itong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Kaya mariing nananawagan ang mga kababayan natin, ang mga residente apektado dito sa Cebu City, maging sa mga karatig lugar, na maiparating sa national government ang kanilang hinaing na kung hindi pa maibabalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon, baka pwedeng mapahiram muna sila ng mga generator sets upang makapagsimula na sila makapaglinis, lalo na doon sa kanilang mga tirahang nalubog sa tubig. Live mula dito sa Cebu City, ako si Emilio Subagin, ang inyong saksi. Okay, yan po. Narinig natin po ang report ng saksi. And grabe, no? Grabe ang sitwasyon. Kawawa mga typhoon na victims po sa Pilipinas, especially dyan po sa Cebu. Sana lang po, huwag natin kalimutan ulit. I will not get tired of reminding sa mga kapwang Pilipino ko po dito sa Sabah, no? Or sa Malaysia po. At saka sa whoever is watching itong programa po, let us pray for the safety and recovery of itong mga typhoon victims natin dyan po sa Pilipinas, especially sa areas affected, particularly dyan po sa Cebu. Nakita natin po na paano ang buhay nila ngayon po, and I don't think so they will be able to return back to normal life immediately, no? Immediately po. Kasi nakita natin ang mga personal items nila sa bahay po, it was destroyed. Mayroon yun siguro sa kanila po, no? Nagbili ng isang refrigerator or fridge po, no? Or TV po. It took them months for them to save money and buy this electronics po. And all of a sudden, in a blink of the eyes, na wala lang yan po dahil sa natural disaster. Natural disaster po, kagaya ang typhoon. Kaya nga, swerte tayo, no? Nandito tayo sa hindi tayo apektado sa typhoon, but huwag natin kalimutan, tao din sila, kapwang tao, kababayan natin yan po. If we can help, kung may mga extra tayo po, we can donate po whatever we have po. Kung may mga extra din tayo. Kung sakali, alang-alang, wala tayong extra, maybe through prayers, we will be able to ease ang predicaments nila po. John. So, earlier, I was talking yesterday afternoon sa mga kaibigan ko dito sa Sabah, and they were telling, grabe po, we cannot do anything pagdating sa natural disaster. And jokingly, in fact, I don't feel like happy to hear itong klaseng mga jokes po, but you cannot blame ang mga tao because maybe out of frustration, out of frustration, they came out with this kind of, mga jokes, no? And jokes na sometimes masakit to hear, no? Especially when we see ang kapwang Pilipino, mga kababayan natin po, innocently became victims of tragedies like earthquake, like typhoon po, kagaya what happened ngayon dyan po sa Pilipinas. Sabi nila, siguro, ang Mother Nature is helping. Itong, I don't know if you will take it as a joke, but sabi nila, siguro this is the way, one way of Mother Nature is trying to help ang mga Filipino to open the eyes of the government o kung sino man yun involved sa mga flood control projects, anomalous deal, ang mga corruption, no?
ang mga corrupt personalities natin dyan po sa Pilipinas involved sa ito mga ghost projects, substandard flood control projects natin po, no? Maybe si Mother Nature is helping us, mga Filipinas po, to open the eyes of the government now, no? Na no matter what, mga excuses, alibis ito ng mga tao involved sa corruption po, no? Do not believe them. Kasi ito na ang ebidensya. If not because of them po, itong klaseng disaster, no? Flood sa Cebu po will not happen kung ang mga proyekto po ginawa nila properly po, no? And with quality. Kung hindi sila nagnakaw ang pera intended for the projects. So, some took it as a joke, no? As a joke po. But sa akin, yes, it was a joke or maybe talagang this is how they feel, ang mga kababayan ko dito po sa Malaysia. And I respect and I accept it and I cannot blame them. I cannot blame them. Maskin ako po, yes, sabi ko, yeah, baka, no? Mother Nature is helping us. Kasi sigaw ng sigaw tayo, demonstration ng demonstration tayo po. But, walang nangyari. Nothing is happening. Sigaw tayo, okay, ikulong mga corrupt. Ikulong ang mga involved dyan po sa corruption na yan. Malaking corruption involving millions or trillions of taxpayers' money po. But ano naman ang sagot sa kabila? Ang gobyerno po, due process, kailangan. We are not supposed to do it quick. We have to do it rightly po. So, sigaw ng sigaw tayo, mga masa, mga Filipinos po. Pero sa kabila naman po, they're saying, oh, we are doing our best and wala pa mga concrete ebidensya po. We cannot file cases against these people. So, sabi mga Filipino dito, mga kaibigan ko dito yesterday po, sabi nila, ito na, si Mother Nature. Is showing to them na, okay, kung deny kayo, you give a lot of alibis, walang ebidensya. Ito na ngayon ang ebidensya. Ang resulta ng mga korupsyon ninyo po. Na biktima ang mga tao po. Namatay more than 111 people sa Cebu or Tino typhoon. Ang damages po, malaki. So this is it. This is it. So kayo, what do you think? Totoo ba yan ang mga feelings or the way some Filipinos dito sa Sabah is thinking? May puntos din, di ba? May puntos din. But anyway, sige lang po. Sana maskin paano, medyo matagal na tayo sa programa natin. Maskin paano po, sana I manage to give you mga news that you deserve to know, to listen po, no? Ang mga kababayan ko po dito po sa Sabah, mga kababayan ko po dito sa Malaysia, mga kababayan din namin po dyan sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers, likewise ang mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, and of course, ang mga kaibigan natin Malaysians po, no, dito, who are also interested to know what's the latest happenings dyan po sa Pilipinas when it comes to itong corruption and natural disasters in the Philippines. Ingat lang tayo. Once again, I would like to remind, before I'll go, I just want to remind, prepare na tayo po. May time pa tayo to prepare kasi darating na naman itong super typhoon si Juan. Si Juan. And may panahon pa po to prepare. Ingat lang talaga tayo and let us continue to pray. So siguro, with this, once again, I would like to say, thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And I'll see you in my next episode. And don't worry po. I'll make sure that you will be properly informed. Bye, and I'll see you in my next episode. I love you.